Subic Bay Radio 9.5. .5 FM, my Subic Bay Radio. Ladies and gentlemen. Sound check. Sound check. Testing. It's 12:08 already. Meron po tayo ngayon. Kung kanina, napakinggan po natin si Senadora Grace po. Ngayon naman, mapapakinggan po natin si Madam, kung tawagin po kasi siya Toots, Madam Susan Toots Ople. Hello. Welcome to Subic. Yes. Maganda po. Maraming salamat, DJ Double B, DJ Tommy G. Pleasure is ours. It's always fun to be here at Subic. Alright. So siguro, since alam natin, limitado lang talaga ang oras natin, lalo na sa pagtatanong of course, sa ating mga bisita. Now, gusto ko na kagad unahin yung pinakamainit ngayon, yung sa mga OFWs natin sa NAIA. Tungkol po sa tanimbala, ano po ba masasabi nyo dito? Yung tanimbala, nagiging tanim takot na eh. Alam mo, totoo yan. Oo, DJ Double B, tsaka DJ Tommy G. Dati kasi, yung NGO ko, yung Blas F. Ople Center, kami talaga yung nagre-rescue with the help of our embassies and our consulates. Yung mga naaapi, pinaplansya, yung mga nahaharas na ating mga OFW sa ibang bansa. Madalas yung mga pamilya nila lumalapit sa amin para magpa-rescue. This time around, napapansin namin, may lumalapit sa amin na nandito pa lang sa ating bansa. At may isa pa nga na nag-message sa akin, ang sabi niya ay, Ma'am, ako po ay OFW, paalis na po ako, babalik na po ako na Singapore. Gusto ko lang po malaman ninyo na ako ipapunta na ng ating NAIA. At kung may mangyari po sa akin doon, kung maaari po ba sakluluhan niyo ako. So yung sa akin lang, yung takot, it's very real, it's very palpable. So dapat lang na manumbalik sa normal yung ating pagturing, ang ating paggalang pati sa ating mga paliparan dito sa ating bansa. Hindi dapat ganyan ang sitwasyon no? Kita mo naman yung mga bagahe parang suman, di ba? Balot na balot. Idagdag ko lang po, ang OFW at kayo po ay talagang kilalang-kilala na yung dalawang separate ano na yun. Advocacy na nila yung... Ano po bang history niyo OFW and si Madam Susan po? Naku, maraming salamat sa tanong na yan. Kasi maraming, yung iba masyadong bata pa, pero yung aking ama, si Senator at dating Labor Secretary, Foreign Affairs Secretary Blas Ople. Naku, love na love niya ang Subic. Alam nyo, nung panahon ni President Marcos, siya ang nagpasimuno ng overseas employment. Kaya ang tawag sa tatay ko, ama ng mga OFWs. Kaya nung panahon niya, nagkaroon tayo ng OWA, nagkaroon tayo ng POEA, pati yung labor code, binuo yun ng panahon ni Labor Secretary Blas F. Ople. Kaya nung pumanaw siya, nung December 2003, inisip namin na mag-anak yung kanyang mga naiwan. Naisip namin, paano ba para patuloy pa rin yung serbisyo kahit wala na yung aming ama. Doon ko naisip na magtatag ng Blas F. Ople Policy Center. At mula noon hanggang ngayon, kami ay tumutulong sa mga bagong bayani natin at sa kanilang mga pamilya, lalo na yung mga nabibiktima ng human trafficking. In fact, dito rin sa Zambales ay may mga natulungan kami in the past na yung isa nga ay nakarating sa Sarawak na hindi naman niya kagustuhan yung trabaho na binigay sa kanya na nasa red light district. Isa yun sa mga na-rescue namin. Taga Zambales po yun. Okay. And speaking of OFW, follow-up question to that, Madam. Nakausap po ba ninyo si Nanay Gloria Ortines? Yun yung partner, yung tinaniman ng bala, no? Kamusta naman po siya? Alam mo, malalim yung trauma niya. Pero buti na lang, medyo naka-recover na siya. Alam mo yung injustice of it all? Yeah. She can't even return to work. Naghihintay yung kanyang employer. 2 linggo na nakaraan, wala pa rin
yung preliminary investigation ng DOJ, hindi pa nag-uumpisa. Napakakawawa naman ni Nanay Gloria, nabaliktad yung mundo niya. Hindi naman niya kagagawan. Baka mamaya dahil meron pa tayong APEC na papasok. Pag tumagal siya ng tumagal na nandito sa Maynila, baka hindi na siya makabalik doon sa kanyang dating employer. Mahal na mahal pa naman niya yung alaga niya na 13-year-old boy. So ang panawagan natin, at sana samahan niyo ako sa panawagan na ito, na dapat sana iurong na yung demanda. Wala namang naniniwala talaga na si Nanay Gloria yung may-ari ng bala eh. She's not even a threat. Yes, she's not Simple lang 56 years old. Ano yun? And then sabi nga niya sa akin, bakit naman ako magdadala ng bala? Veterana na akong OFW. Alam ko naman na bawal yun. Yeah, tama. Ayun nga, tama. no? Good Kung point. nabanggit natin kanina kung kay Senadora Grace, yung i-simplify lang, logic lang minsan eh. Yes, common sense. Common sense. And sympathy, Ayun empathy. pa, empathy. Yun ang hinahanap ng ating mga kababayan. Nai-insist po nila, hindi, batas to eh, kailangan, nandun na nga tayo, pero kahit pa paano, the human factor din naman. Di ba? Yes, at kung alam mo na inosente yung paparusahan ng batas, anong klaseng, anong klaseng polisiya yun? Yun na lang masasabi mo tuloy at the end of the day, ay nako. Anyways, alam po natin, talagang nakakabitin at busy po ang contingent. Yes. Alam ko marami kayong pupunta. May press conference pa po yata tayo. Schedule is tight, no, partner? Schedule is tight. So, kukulitin na lang po namin kayo for one final question. Sa lahat na nakikinig po sa 89.5 right now, ano po bang gusto niyo pang maibahagi pa? Sa akin lang, alam ko maraming OFW families din dito. Marami rin mga dating OFWs na ngayon nandito sa Subic o nasa kabuuan ng ating rehiyon, Region 3, kasi ako'y taga Bulacan. Yung panawagan ko lang kasi next year, pipili sila ng 12. Sana man lang yung isa doon ay pwedeng manindigan at tumayo at maging boses ng ating mga bagong bayani. Yun lang naman ang aking pangarap, hindi para sa akin, kundi para sa aking sektor. Para hindi na tuwing may mangyayari, maghahanap pa kung sinong dapat magpaliwanag, sinong pwedeng maghanap ng solusyon. So yun po yung dahilan kung bakit iniiwan ko yung katahimikan ng aking buhay para sumama sa mundo ng politika. Ito ay siguro alang-alang na rin sa pinaglaban ng tatay ko na para sa mga karapatan ng mga manggagawa. Yeah, the late great Honorable Blas Ople, na dating sekretarya din ng Foreign Affairs and at the same time Senador. Yung sinabi ni Madam na pag-iwan niya sa katahimikan, isa yan sa mga maituturing na ultimate sacrifice sa buhay. Sa totoo lang, masarap na wala sa, sa limelight. Pero pag may calling Hindi lang yun. Pag nakikita mo yung nangyayari kila Nanay Gloria, how can I remain silent and be an advocate? See, there you go. Alright. Parang pipintig yung puso mo na you have to do something. Yes. Sabi nila, if you do have the power to do something, it's your responsibility to do so. Yes. Yun eh. Okay. Maraming salamat Maraming po. salamat din at nag-enjoy ako at mabuhay kayong dalawa. Thank you po. po. Alright, ladies and gentlemen po, napakinggan po ninyo of course si Madam Toots, Susan Ople.